Magandang gabi, mga kababayan. Ito natin, ang pag-usapan natin ay sa Cebu. Nako, talo na si Gwen Garcia at saka kasama niya si BBM. Kaya walang mananalong mga BBM senator sa Cebu. Talo na sila doon. Anong dahilan? Abangan ninyo, anong dahilan? Ito po. Una, nais ko lang sabihin sa inyo na bagsak na talaga ito si Gwen Garcia. Lumabas na po ang lahat ng mga produkto ng kanyang pagnanakaw sa opisina. Yung pinakahuli, sinuspindi siya, pinalabasan siya ng utos ng ombudsman na suspendihin ng 6 na buwan. Sapagkat po, sa rason na hawak niya ang mga ebidensya laban sa kaso niya. Ano ba yung mga ebidensya? Yun po yung mga papel na nahawak niya sa opisina niya. Ano ba yung kaso niya? Ang kaso niya po ay ganito. Nagbigay siya ng permit sa isang kontraktor diyan sa Cebu. Ba't nawala to? Paano ba ito? Nawala ah. Ano ka? May umatake sa akin ah. Reload. Ito, nawala tayo sa ere. Kaya babalik na sandali. Siguro inatake na tayo. Ito po pag-usapan natin si Gwen Garcia ng Cebu City. Tapos na po. Halos tapos na ang boxing matatalo na si Gwen Garcia at tataob ng kanyang dinastiya. At ang babaeng papalit sa kanya ay isang magandang babae na dating tatrabaho sa Cathay Pacific at isang philanthropo. At siya ay nagsimula ng simple share na kanyang grupo at namimigay ng mga ayuda sa mga typhoon victims since 2015 at wala silang private person lang ito. At wala siyang hinihingian na kung ano dyan ng mga ano. Big sabihin, malinis pong record. At matalino pa. Gumraduate po ng political science sa University of San Carlos sa Cebu at nagkumuha ng hanggang third year ng College of Law sa University of the Visayas. Isa rin sa pinakamagaling na school yan. Pero hindi siya napatuloy kasi kailangan niya maghanap buhay, ng trabaho siya. So anyway, si Gwen, ano ba si Gwen na meron kay Gwen? Ang problema po kay Gwen Garcia, ilang taon na siya na tumakbo na bilang gobernador, pangalawang 3 term niya ata ngayon, naging congresswoman siya. Ngayon, ang record niya po ay reyna po siya ng korupsyon sa Cebu. Bakit ko nasabi na reyna ng korupsyon? O ito, yung pinakahuli, sinuspindi po siya ng ombudsman ng 6 na buwan. Kasi po, nagbigay po siya ng kontrata. Alam mo, anomalya yan. Kahit ano pang tanggi ni Gwen may kinikita kang pera dyan sa kontraktor na yon. Binigyan mo yung kontraktor ng permit para magkwari, kukuha ng buhangin tsaka bato sa ilog dyan sa Cebu. Tapos, ang kunwari mo, nagkukunwari ka na desiltation lang yun, pagtatanggalan ng mga dumi para makadaloy ang tubig, para kung kailangan ko sa El Nino na mga tubig para sa mga inumin ng mga Cebuano. Pero ang totoo dyan ay quarry permit po yun. Ngayon, bakit sa sinuspindi ng ombudsman? Sapagkat po wala pong environmental compliance certificate, binigyan niya ng permit, bawal po yan sa batas. Graft and corruption, matatanggal ka sa trabaho dyan kung magdesisyon yan. At isa pa, ang ibig po sabihin ng environmental compliance certificate ay may sertipika na hindi masisira ang ilog kung ibibigay niya ang kontrata. Ngayon, nagsisinungaling pa siya. Sinasabi niya na desiltation lang, paglilinisan daw ilog. Pero ang totoong pakay ay kukuha ng buhangin at bato at ibebenta ng kontraktor. Yan po ang totoong kwento dyan. So ngayon, pinakahuli lang po yan na siya ay tinira. Ngayon, may kontrobersya din siya dyan sa yung may Cebu Bus Terminal dyan
na inaway niya kasi kaaway niyang mga Garcia ang mayor ng Cebu City na si Mayor Raba. At pinasuspindi nga nila at natanggal pa nga ng ombudsman, dismissed from the service. Si Mayor Raba, ang pumalit niya, ang kapatid niya na Vice Mayor, si Garcia. So, ibig sabihin po, the fact na ang kaaway ni Gwen ay sinuspend at tinanggal ng ombudsman sa pagka-mayor at siya naman sinuspend din ng 6 na buwan, hindi mo pwede sabihin, Gwen, na yung ombudsman ay biased. O, sa city, Cebu City, pinaburan kayo. O sa probinsya, ikaw naman tinira. Kasi talagang corrupt ka. Yan ang pinaka-problema. Yung Cebu Bus Terminal naman dyan, naging issue din yan. City yan ang dahil ang mayor ay hindi niya kapatid. Kinontra niya yung Cebu Bus Terminal na project. Kinuha niya at nang binalagay nila sa ilalim ng kamay ng probinsya, pinalagyan niya ng mga CR na may bayad. Sabi ni Attorney Rofil Fernandez Badok na pinakamagaling na angkor ng DYHP, Radyo Mindanao Network. Sabi niya, kada oo, 10 piso, kada wiwi, 5 piso. Ang argumento ni Attorney Banyok ay mga mahirap po ay sumasakay sa bus. Kung mayaman, hindi sasakay sa bus yan. So mga hirap sila yan magbibigay pa ng 10 piso para sa oo, tapos 5 piso sa wiwi. Pambili nga lang ng 20 pesos na bigas yan, Ngayon, yan po ang pinaka-problema ni sa ngayon ni Gwen. Marami siyang issue sa ngayon. Ang issue niya ay pagnanakaw. Kaya tinatawag ko siya Reyna ng pagnanakaw. Reyna ng corruption dyan sa Cebu. Tapos, ang isa pa, at talagang may record ito sa yung sa Banilad Estates, sa Balili Estate, doon sa Cebu, sa Naga City. Anong nangyari? Nasa tubig yon. Binili niya lupa, pinalabas na lupa, tinatabunan pa nga ng dagat. Tapos binili niya. Kaya ngayon, na problema sa doon, 98 million ang involved doon. So 98 million po ang binulsa nila ni Gwen Garcia dyan. So ang nangyari, illegal pa yung pag-reclamation nila, nireclaim pa nila. Maswerte lang talaga kasi dinismiss siya from the service dyan ni Conchita Carpio Morales, ng ombudsman pa si Conchita Carpio Morales. Tapos pinadalhan ng utos ng ombudsman ito si Gwen, noong congresswoman pa siya, para tanggalin siya sa serbisyo. Magaling talaga. At humingi parang tulong kay Digong at hinarangan ni Digong ang ombudsman na para hindi siya matatanggal sa pwesto sa pagka-congresswoman. Yan po ang ginawa niya. So may record na sa dyan. Marami pang iba. Tapos ito naman, ang record niya napakarami every now and then. Siya naman ang queen sa mga pagsasampa na cyber libel. Ang dami-dami niya. Mga midyaman, mga vlogger na sinampahan ng libel. Itong pinakahuli ang sinampahan niya, yung taga-Amerika na si Dean Chase. At saka may isa pa. Ang isa pa nakilala ko na vlogger din, sinampahan niya pero natalo siya. Yun yung vlogger ng Kilom-Kilom, si Leo Lastimosa. So, yan po, ang tawag ni Jiggerty, wakwak. Wakwak raw. Hindi ako nagtawag sa iyo ng wakwak, ha. Wakwak raw, Gwen. Sabi ni Attorney Banyok ba yun? Attorney Banyok, sino ba nagsabi na wakwak si Gwen? Yun, ang problema po talaga dito, yung mga ladies and gentlemen, hindi lang si Gwen sa Cebu ang problema natin. Marami. Ngayon, ang sinisintro ko lang Cebu, sapagkat ang Cebu po, Mapayra, ay 3.4 million ang butante. Pag 3.4 million, next to Metro Manila. Ang Metro Manila, 7 million. So, ang Cebu, 3.4 million. Kailangan nila yung boto dyan. So, dahil sa ganong ginagawa ni Gwen, ay tinraidor pa niya si Duterte, ang sentimento mga Cebuano, puro Duterte pa, ay nako, bagsak na. Kaya nung bumisita doon si Bongbong para sa rally ng alyansa, hindi na pinasalita ni Gwen si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi pag magsalita ka, lalo mababawasan ang boto. Paano ba naman? Nag-speech si Gwen. Pag speech ni Gwen, alam mo ano nangyari?
nagpurihin niya si Bongbong, walang pumapalakpak. Tahimik lahat. Pero nang sinabi niya mga buta kayo, ibig sabihin ng buta, bulag. Oh, hindi daw niya nakita na mga Cebuano kung anong kagandahan ng ginawa ni BBM. Binanggit niya, alam mo, magaling siya mag-switch eh. Alam niya kasi sentimento ng mga tao, mga Duterte. Pero huwag kang magalala, nirespeto ko naman si Digong. Pinalakpakan siya. O, tapos, sa Minglanilla naman, isang malaking lugar din sa Cebu, sayaw-sayaw siya. Sumasayaw sa music. Napansin niya ang chanting ng mga tao, Duterte, music sumasayaw. Kasi tao siya ni Bongbong eh. Kaya ngayon, todo tulong si Bongbong sa kanya, hinarangan ni Bongbong ang ombudsman para ipatupad ang suspension sa kanya. So, nasuspenso siya. Ang ginawa naman niya, ginamit niya yung mga abogado niya, na ang mga abogado naman niya, gumawa ng hakbang ng legal theory o legal defense na impossible legal defense. Walang klaro yan mga bay, mga attorney, abisado, sino pang kasama mo dyan? Ay nako, pwede po kayo isampahan ng disbarment. You have the obligation to defend the law, but you are now abusing and circumventing the law on suspension. Sa ngayon, dahil sa inyo, nagmatigas si Gwen na hindi bababa, hindi sa susunod sa ombudsman. Sinagot siya ni ombudsman, ganun ka naman talaga. Kung pa kulang na sabihin, matigas ang ulo mo. Talagang you're defiant to the last. Tapos kasi noong sinabi ni Martires na kasi noong ikaw tinanggal sa serbisyo ni Ombudsman Carpio Morales, ayaw mo umalis, nagpatulong ka kay Digong Duterte. So ngayon, ikaw naman nagpatulong ka naman kay Bongbong Marcos. Hindi, balimbing. So ngayon, hindi siya matagal-tagal dahil humaharang si Bongbong. Si Bongbong naman, atras. Sabi niya, hindi ko hinarangan. Kundi, kailangan lang daw niya, hiningi niya lang, nabigyan ng due process si Gwen Garcia. Ano nang bakit due process? Si Duterte ba may due process? Pinatakbo mo sa The Hague, inutusan mo si Nick Torre, si Marbil, si mga Rimulya Brothers, si Gibo Teodoro, si Anyo Teodoro, si inutusan mo. Pati ikaw dun, ikaw nagmamanager, ikaw nagmamando. Yung eroplano na lagi mo sinasakyan na Gulfstream, RP25219, ay yun pang ginamit na eroplano para ihatid si Digong sa The Hague, sa Netherlands. Bongbong, hinahanap pong ang due process kung kailangan mo. At kung hindi mo kailangan, tinatapon mong due process para ka lang bumibili ng due process sa 7-Eleven na. Hindi mo ganun yan. Ay nako, dapat magiging patas ka, Bongbong. Ang problema ko sa iyo ay napapansin na po kita, mamaya ko na pag-usapan, meron kang isang agenda na ibubulgar ko mamaya sa ibang vlog. So ito po, dahil ginawa mo, Bongbong, sa totoo lang masisiro ang alyansa na kandidato sa Cebu. Walang mananalo sa kanila, bakit isa. Pagkatapos, matatalo ang kandidato mo na si Gwen, for the first time, mababagsak ang dinastiya ng mga Garcia sa Cebu. Yan po ang makikita ko dyan. So, ito po mga dahilan, ang ginamit ng mga abogado ni Gwen, nagmatigas siya. Sabi, hindi, sa ilalim ng Republic Act, Omnibus Election Code, 882, Section 261, Paragraph X, nagsasabi na hindi pwede magsuspenso pagtuwing eleksyon. Nako. Hindi mo ba naisipan? Tapos sinulat pa ng abogado niya. Ang problema sa mga abogado nyo, sabi pa nga ni Attorney Rufil Banyok ng DYSP, palipat-lipat matabay. Ano ibig sabihin palipat-lipat? Hindi pa balin-balin. Tinatago. Kasi yung provision, preventive suspension or suspension of a candidate or official during the election day is prohibited. Ang hindi nila binanggit, mayroon pang unless it is about the suspension resulting from graft and corruption. Gwen, ba't tinatago nyo yung, alam mo naman, mga tip ko sa mga magkukuha ng bar exam ngayon.
lagi niyong pag-aralan sa bar examination questions ay yung mga exemptions. Doon kayo maghanap sa mga unless, yon mga exemptions yan. Ay, nako. Si Kwan pa naman ngayon, si Justice Amy Lazaro Javier. Mabigat yan. Magaling na examiner yan. So anyway, yan po ang pinaka-problema. Bakit mo tinago yung unless it is unless it is a suspension due to graft and corruption? Section 261 paragraph X. Ay, nako. Kaya kayo mga abogado niya, pag maasar ito si Pambari 4 o di kaya si Sara Duterte na lang, ay kakasuhan talaga kayo ng tinatawag na disbarment. Okay, tingnan natin ang ano. Gusto ko makita ninyo yung ginagawa ni Gwen. Ito gusto ko makita nyo ito eh. Saan ba yun? Ito. I will not step down. Yan ang sabi niya. Tignan natin. If you will not step down. Kasi pwede rin siya kasuhan dito ng defiance sa revised penal code. Sorry. Pakinggan mo si ang tinatawag nilang wakwak. O hindi ako tumatawag sa wakwak yan. I would like to greet all of my beloved Cebuanos. And greetings also for those that are watching outside of Cebu, in Luzon, Visayas, and Mindanao, and probably other parts of the country, the other parts of the world as well. The biggest news that has hit and I think rocked the entire landscape, political landscape today is the preventive suspension order that was issued against me by Ombudsman Sammy Martirez. I'm in the front page. I hope you chose a good picture of both Freeman and Sunstar. Now, I am here in order that the media, but of course, you are the purveyors of the news, that the province of Cebu, my constituents of the province of Cebu, and the rest of the country that are interested in this development, I am here to inform you of the position that together with my legal team, we have arrived upon after a very careful scrutiny of the order itself, as well as other existing laws. Bilis. I believe you already know, to my left, we have Attorney Jong Sepulveda. Sige. Tandaan nyo, Jong Sepulveda. Attorney Ben Cabido. Kakasuhan natin disbarment mga yan. Right, and thank you for flying in at such very short notice. We have Attorney Abisado. Alex Abisado himself. May I ask you please, Attorney Alex, to introduce? I am joined by my partner, Attorney Ryan Go and Attorney Des Verdes. All right. Upon advice of my legal team, this order coming just a very few days before the election itself, and being well aware of a certain prohibition period where public officials Bilis. may not be issued suspension orders during the election period. Yan, sinasabi ko kanina. This is why I have decided, upon advice of my counsel, to write a clarificatory. Okay na. Style nyo talaga, bulok. Delaying tactic kayo. So, write a clarificatory letter to the ILG
Kakampi nyo DLG, kunwari, patagal-tagal na nasagot, matapos election, importante lang makasurvive sa election. Wala talaga kayo. Sige, bililistahin ko kayo. Papatikimin ko kayo na mali po ginagawa ninyo. Be fair to the law. Wala naman, klarong-klaro ang batas na exemption ang utos ng ombudsman sa pagpapatupad ng suspension. Ha? Ano pang ginagawa ng mga abogado mong yan? They are the courting disaster. Mali po yun mga kaibigan. You have that lawyer's oath to defend the Constitution and the laws of the Philippines. And yet, pinapaikot nyo, klaro na ang batas. Sabi sa Article 261, Paragraph X, exempted ang graft and corruption na suspension. Ba't mo yan ay di, bahala kayo sa buhay ninyo. Ngayon, on the other side of the fence, ang mangyari nito, ito, sinasabi, may balita na si Bongbong daw ay, kunwari, hindi na siya, dumistansya na si Bongbong. Tingnan natin kung talagang dumistansya. Pero kung ako tanongin nyo, ano lang yun? Pakunwari lang yun o dumistansya. Pero ang totoo dyan, may isugo na sikreto yan kay Rimulya, kay DLG Rimulya, na ang gagawin niya, kunwari, basta ipadili mo yung hiningi ni Gwen. O yan. Okay. Anong rule of law observe? Ikaw nga, walang rule of law in-observe sa kay Duterte. Tapos mag-rule of law ka pa dito. Dapat, kahit sinong kriminal, bigyan mo ng due process. Ganun lang kasimple. Pero kay Gwen Garcia, nakasagot na yan sa ombudsman. At ganun ang klase na talaga. Ngayon, ito pinapakamatindi. Itong paano siya mangyari dito ngayon, ipapakita ko sa inyo ha. O ito, inutusan si Gwen ng Supreme Court na magbayad ng 39 million sa Hong Kong Standard Bank Corporation sa inutang niya na $700 million para pambili ng barko. O ito, nalugi at ang barko ni Gwen, kaya yan ang mangyari. O ito, basahin niyo. Supreme Court orders Gwen to settle 39 million debt to Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Kung ganun lang naman, di, wag nyo na iboto mga Cebuano, tapos na ito. Iboto nyo lang kay Pambari 4. Ay, maganda pa. Tapos, ito naman si Pambari 4, tuwang-tuwa naman. Sa kabilang banda, kumakampanya siya, pinuntahan siya sa kampanya ni Sara Duterte at ni Amy. Ito naman, i-play natin ito. Ayan. Ang sumusuporta kay Pambari 4, si Amy at saka si Sara. Yan. Ayan, nagsasalita si Pam. Yan, si Pam. Ayan, dumating siya, si Sara. Ayan, dumating na. No other than Honorable Vice President Inday Sara Duterte. Ayun, kasama na dyan si Amy Marcos. I-advance natin, i-advance. Ayan si Amy, si Sara. So anyway, what is important there is, nakita lang ninyo, habang si Gwen hindi makakampanya dahil sa problema, yung kanya kalaban, nakaikot. Di, wala na. Talo na. Ano mangyari dyan? Kaya hanggang dyan lang muna tayo at sigurado ko
na talagang tapos na yung maligayang araw ng dinastiya ng mga buaya dyan sa Cebu. Oh, magandang gabi po sa inyo lahat. Antayin nyo lang at meron pa akong isasalang pagkatapos ito after 15 minutes. Pag-usapan natin si JJ, ang conjugal ayuda king and queen doon sa Quezon Province. Si JJ Suarez at saka si Ana Suarez. Ito,